Unito ang minamahal namin taga-Distrito 4, palakpakan po natin Vice Mayor Chi Atienza at Yorme Isko Moreno Domagoso. Tagapagsalita ay nagtapos ng Political Science major in Governance sa Paaralang de La Salle University. Ang anak ng ating dating alkalde at kongresista Lito Atienza, isang news anchor at journalist at isa ring artista. Ang hinubog ni Mayor Lito Atienza para ipagpatuloy ang Buhay ng Maynila programs. Ang magiging katuwang ng ating butihing Yorme Isko Moreno Domagoso sa muling pagbalik ng kinang at glorya ng ating minamahal na lungsod. Ang bagong liwanag ng Maynila, palakpakan po natin ang ating Yorme's Choice, ang magiging Vice Mayor Chi Atienza. Kamusta po kayo? Para lang kayo nanonood ng sine ngayong hapon, tama po ba? May humihilik na ba dyan? Meron po. Napaka-komportable po dito. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng kababaihan ng Maynila, ang isang grupong ginawa ng aking mga magulang 40 years ago. At kagaya ng aking kapatid, kamukha ko ba yun? Yes, no. Yay! Nagkagaya po na aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Yan po ang aking naging buhay for 7 years. Ngunit, sa totoo lang po, ang aking pangarap simula nung bata ko po ako ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yan na isang katuparan. Kaya ginawa ko, dinala ko na lang ang puso ng misyonaryo kung saan man akong karera dinala ng Panginoon. Bilang isang broadcast journalist, ang trabaho ko po ay pumunta sa laylayan ng lipunan dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Alam nyo, sa totoo lang po, pag-ikot ko sa 6 na distrito dito sa Maynila, sa bawat barangay, meron rin po tayong mga kapatid na may mga hinaing na hindi natin papakinggan ng gobyerno. Bilang isang broadcast journalist, ang trabaho ko ay isigaw ang mensahe ng ating mga kapatid na ngayon ay umiiyak. Pero, sa totoo lang, kahit ano pala ang iiyak natin, kahit anong sigaw ng ating puso para sa pagbabago. Kung ang gobyerno hindi marunong makinig sa tao, ika nga niyon nga pa rin tayong lahat. Alam ko yung pakiramdam ng frustration na minsan simple lamang na bagay ang hinihingi nyo mula sa gobyerno, ngunit hindi ito mabigyan ng tuon. Kaya nung ako'y tinanong ni Yorme Isko Moreno Domagoso na kanyang maging katambal, sa totoo lang po, inisip ko ng maigi. Unang-una, pareho ba kaming pinaglalaban? Dahil alam ko, naniniwala ako sa kanya, naniniwala ako na isa siya sa pinakamagaling na mayor na nangyari dito sa ating lungsod. Pero tinignan ko, ipaglalaban kita, pero titignan ko ang iyong mga nagawa noon at nakita ko, District 4, nahanap ko po ang soulmate ko sa public service. Bakit? Dahil lahat ng advocacy ang pinaglaban ko nung ako ay isang broadcast journalist, ginawa na pala niya nung siya ay mayor ng Maynila. Pero bago yun, alam ko ano ang tawag niyo sa aking ama. Bulat-tulakin po ba? Kala niyo hindi? Hindi ko alam dahil minsan pag naglalakad ako sa barangay, magpupulungan ng magkapitbahay, akala nila hindi ko alam na ako ang tinutukoy niya. Opo, ang tatay ko mahilig sa bulaklak at si Chi Atienza ang bunsong anak po niya na pang-anim
At alam ng mga kapatid ko yan, kapag ako ay tumayo sa isang bagay na pinaniniwalaan ko, kahit magkampi-kampihan pa sila, hindi po ako natitinan. Kaya may gusto ko ikwento sa inyo. Kamakailan lang narinig ko dahil nalaman nila na tinanong ko ni Yorme na maging kanyang katambal. Pinagplanuhan po ako ng pamilya ko. Nilabas ng aking ina ang polo shirt ng aking ama. At sinabi, ipasusuot nila sa akin ito. Gaya ng pinasuot nila to kay Ali nung tumatakbo dati. At alam niyo po anong ginawa ko? Inunahan ko sila. Kaya pinatatakan ko ng malaking bulaklak ang aking likuran. Nakikita niyo po ba? E pinapaktigyan ko na pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Alam niyo, ang ibig sabihin po ng bulaklak na makulay na ito ay ang pagiging inklusibo. Na siyang tinayuan ni Yorme Isko Moreno Dumagoso nung siya ay mayor ng Maynila. At tinayuan ko nung ako ay broadcast journalist dahil para sa akin, itong mga advocacy akong ito kailangan paglaban hanggang sa dulo ng mundo. Ang una po dyan ay ang ating mahal na senior citizens. Taas ang kamay ng mga lolo't lola namin! Tulong na po yung iba! Alam niyo po, mga lolo at lola, nung dati kayo ang malakas, kayo po ang nag-aalaga sa amin. Ngayon kami naman ang malakas, kami naman ang mag-aalaga sa inyo. At alam ko ang pagmamahal niyo kay Yorme. Ang daming senior citizens, naka-wheelchair na po. Pag nakita si Yorme, biglang tumatalon at sumisigaw ng bumalik ka na. Kaya nakita ko, Yorme, inalagaan mo nga ang senior citizens. Pangalawa, ang aking tinatayuan ay ang ating mga kapatid na may kapansanan. Mahirap pong magkaroon ng kapansanan. At pagtingin ko sa ginawa ni Yorme, inalagaan rin niya ang ating mga PWD sa Job Inclusivity Act. Ang ibig sabihin, maaari silang magtrabaho kahit na sila ay may kapansanan. At dahil ako po ay dating artista mula sa entertainment industry, importante po sa akin na bigyan ng pantay-pantay na oportunidad pati ang ating mga kapatid na LGBTQ+. Pagtingin ko kay Yorme, inalagaan din niya ang LGBTQ+. Meron nga siyang Bedsheets of Manila eh. At meron din akong mahal na isang sektor dito sa ating lungsod at yan po ang mga Muslim community. Meron po bang Muslim dito o giniginaw lang kayo kaya meron kayo nakatago sa ulo? May Muslim ba dito? Taas ang kamay. Assalamualaikum po. Hindi ako sigurado kung Muslim po kayo o giniginaw ang inyong ulo. Pero alam niyo po, dahil ako po ay tubong San Andres Bukid, marami pong mga Muslim sa aming barangay. At bata pa lang po ako, tinatrato na nila akong para nilang kapatid. Alam ko ang kagandahan ng inyong kultura at inyong mga hinaing na marinig. Alam niyo, nung Mayor si Yorme, narinig niya kayo. Kaya nga gumawa po siya ng Manila Muslim Affairs. At sino dito ang solo parents? Hindi nga, nalulungkot lang ako. Di ba? Sila naman ang nakaupo muna eh. Ano ba naman naging ko tao? Kaya mo ang tao maya na mumuskat mga desisyon. Kung sino ang gusto nila maging leader. Ako naman, hindi ko naman sila pinagkaitan ng pagkakataon. Nung ako mayor, lagi ko sila nasa tabi, nasa likod, dinabayan ko sila. Isiniyar ko sa kanila. Tinuruan ko sila kung paano magmalasakit sa kapwa. Akala ko itutuloy lang nila. Akala natin tayo itutuloy lang nila. Binago-bago pa. Itutuloy lang eh. Sa totoo lang. Tingnan po ninyo. Ba't ako hindi magtatakbo? Sample lang to ha. Sa senior citizen. Dati-dati ng araw. Sa inahaba-haba ng panahon, yung iba dito malamang inabot pa si Mayor Lacson. Piligas na lang. Sa inahaba-haba ng panahon ng paninirahan nyo sa Maynila, madami na nagdaan ng Mayor. First time, bumoto kayo ng batang basurero ng Mayor. Nagkaroon ng alawan sa senior citizen.
Kakarampot lang. Malinganda lang. Limanda. Simple lang. Pero ang rule, simple. Mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, botante, hindi, lahat panay-panay, may allowance. Tama ba? Kaya yung aligat-ligat lang ako, binago pa. Totoo ba na kapag hindi mo nakuha yung first quarter, forbidden na for second quarter? Tama? Bakit? Anong dahilan? Hindi. Huwag tayo magduda. Kung isipin na lang natin mabuti sila. Isipin na lang natin. Saan yung mabalik? Yung pera na yun. Sa gobyerno. Ilalagay sa bangko. Tama mali. Sino na ginapa? Wala. Bakit kailangan pang i-forbid? Samantalang nung araw, nung panahon ko, makuha mo hindi. Para ka lang nag-import sa bangko. Halimbawa, hindi mo nakuha. First quarter, sunod na quarter, doble. Tama ba? Hindi mo pa rin nakuha, o triple. Hindi mo pa rin nakuha third quarter. Huwag kang mag-alala, kasi sinabi ko sa Facebook ko, sa Capital Report, every Friday, nagla-live ako, nagre-report ako sa taong bayan. Sabi ko, mga lulot-lol ako, nanay tatay ko, pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha simula Enero hanggang Nobyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo. Ibig sabihin, pag hindi mo nakuha ng January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, 6 na bulig. Retroactive. Bakit? Kasi minsan may sakit yung matanda eh. Minsan wala eh. So ano mangyayari dito sa bagong sistema nila? Ang gagawin na lang ba ng senior citizen, araw-araw nasa barangay hall? Siyempre, di ba, may forbidden, nakatakot yung matanda. Ano gagawin? Pag-isip sa umaga, pupunta yung sa barangay, chairman, musta na? Nay, alaws pa. Malapot ang dumo ng mga matatanda. Gising mo yung umaga, sabo ko tayo, sa barangay hall, chairman, ano na balita? Nay, easy, alaws pa. Yung mga tinawagan ng ako, Lolo, pasyalan mo naman kami dito sa Cavite, namimiss na namin. Lola, punta mo naman kami dito sa Bulacan. Siyempre, pobre matanda. Ako tumawag. Di nagbakasyon. After 2 days, bumalik sa Manila, sa po tayo, sa barangay ulit. Ano na siya na, naku, ngayon, kahapon, nagkabigayan, wala ka. Ayun, totoo yun. Kakarampot eh. Sa totoo lang, 500. Ngayon, buha ka lang isip ng rekto. Hindi na ako 500 mo. Pero itinatapos na lang ng ilong. Hindi naman lahat na senior walang pere. Yung mga senior din may pere. Pero nalulugod lang sila. Naalala sila ng pamahalaan. For the first time in history, ng gobyerno ng Maynila, meron silang natatamasa. Naiparamdam sa kanila na may bilang sila. Naiparamdam sa kanila na may halaga sila. Ngayon, ang tanong, may nagutom pa sa atin. Nakatawid tayo. Nakaraos tayo, buwan-buwan may food box. Hindi pa nga naubos, lumalapit na naman yung isa. Sa ibang syudad, mas mayaman sa atin, ano pinamimigay? Supot, alam mo, isunog. Sa Maynila, nakabox, bakit? Malayo pa lang yung problema, ini-envision ko na what will be the effect of this sa buhay ng tao. Kaya nasabi ko sa Facebook ko, mga batang Maynila, kung manatag kayo, gagawa ko ng paranyan. Kung kinakailangan, ipatasaukay ang muting tugrilo na to, isasalya ko to. Wala nang kagulong sa Luzon ng Maynila. Reklamo, maraming utang. Kaya ka magbibigay ng 1,000 ngayon lang. Kala ko wala tayong pera. Hindi naman. Tama o ba? Tama. Sa kanina ninyo, real talk. Ako, never ako nahiya sa ginawa ko. Dahil pananagot ako yan sa taong bayan. Ahayaan ko taong bayan ng musga kung ako'y mali. Tingnan po ninyo, mga kababayan. Simple lang. Ha?
gamot, pinakamahal na gamot, remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Ang ibang gobyerno, wala. Ibang syudad, wala. Ang Maynila, meron. Sa amin mga humihingi ng iba. Ang bakuna, 5-5, mamimili ka, Pfizer, Moderna, lahat, maga, hapon, madaling araw, 24 hours may bakuna kahit saan. Testing, ospital, habang ang dahil kumakain, nililinis ang syudad, nagpapagawa ng pagawain bayan, nagpapataas ang atas ang mamumuhay ng tao. Sabay-sabay ginagawa. 90 days, 3 months, pagsarado ng Maynila, pagsarado ng bansa, pagsarado ng mundo, hindi ako uwi ng bahay ko kahit isang araw. Kaya nga nakikita ninyo, nakashort na ako eh. Oo, kasi natatakot ako baka magmuto ng tao. O, saan ako nangutang? Yan ang tanongin natin. Kay Lusutan? Sa Metro ba? Hindi. Saan ako nangutang? Sa gobyerno. O, sino may-ari ng Land Bank? Gobyerno. Sino may-ari ng DBP? Gobyerno. Ito po ang gobyerno. Ipumuestra ko po sa inyo. Ito po ang gobyerno. Dalawang bulsa. National government. Local government. O, inilipat ko lang yung pera dito sa local government. Pero isang gobyerno pa rin. Tama ba? Galit sila ngayon. Masama daw yung ginawa ko. Mali daw yung ginawa ko. Ngayon, kapalagin natin. Sige na. Pagbigyan natin. Ako mali. Mali ako. E di mali din kayo. E kasama ko kayo kumuha nun eh. Tama ba? O, sino ang vice mayor nun? Sino ang majority floor leader? Mga kusihan. Ay, bakit sila nagagalit ngayon? Mali-mali. Ba't yung inaprobahan ng araw? Bakit ang araw nung pa-join-join pa kayo sa pagbigay ng food box? Enjoy na enjoy. Ngayon, mali na. Wow! Amen. Hindi, ako naman eh, yun na yung akin. O ngayon, kung yun yung mali, pagbabayaran ko yun sa taong bayan. Pero matapos ang ilo ko, kahit sa oras na gabi, makapaglalakad ako, basta ang importante, katulad na sinabi ko kanina. O, buhay kayo lagi, nakaraos tayo. Kaya dapat pala, masabihin na lang nila, anong ginawa nila sa 3 taon. Yun na lang, di ba? Mag-report ka sa taong bayan. Ha? Wala? Kayo ang uusga yan. Ayaw ko kasi magdungisa ng isipan ninyo. Alam ko naman, alam nyo yung nangyari. Kaya po, mga kababayan, matanong ko kayo, gusto nyo ba talaga ako bumalik? Kasi sinisigawan naman, huwag ka babalik! Talaga gusto niyo ako bumalik? Nasa ka ba na gusto ako bumalik? Promise ha? Next month? Mamatay ba sila? Ayoko ko yung mga disgrasya, ayoko ko gusto ko. Promise ha? E baka man lamig kayo. 6 na buwan pa yan. Sigurado! Babahan ng Alex. Babahan ng Dupat. May bago ngayon ha? Ahap. Hindi, ako naman ito. Nanay ko, tatay ko, lolo ko. Tanggapin nyo. Bakit? 2 bulig, 3 bulig, 4 na bulig. Eh, pera nyo naman yun eh. Tama! Katulad yung mga pinamili ko. Hindi ko mga pera yun eh. Yung pagawin mo yan, hindi ko pera yun. Sinilog ko lang. Ginawa ko lang maging mainam at episyente. Eh, pero naman ang taong bayan yung AKAX. Ngayon, di bago pa. Tanungin niyo yung mga ibang chairman ninyo. Chairman, ilan ang JO mo? Tanungin niyo lang. Umuulan ng JO ngayon. Pero tanggapin ninyo. Tanggapin ninyo. Gusto na nakakita ko ba? 3 bulig, 4 na bulig, kukuha ang gaang-gaang ng trabaho. Kukuha ka lang ng mali sa may picture.
Yes! Ano yun? Tapos na, muto-muto. Oh! Tama ba?